na-expose ang kanyang pang-cheat, parang biglang sinugod siya sa ospital. Kung totoong nanloko siya ha. Talaga ba? Tsura? Ano ba? Yung pangit na yun, niloko ako? Pag-usapan natin ang pinaka-latest na sigbin ayon sa mga netizens. Sigbin talaga, sigbin. Kasi 'di ba 'yun yung tawag ng mga netizens sa mga personalities na nahuhuli daw, no, na nagkakaroon ng issue when it comes to cheating. Sigbin ang tawag nila sa mga manloloko. To give you a background, pag ginugol mo kung ano yung sigbin, it's a mythical creature. In other words, parang aswang. Ganon, halimaw, monster. So, yun ang tawag nila sa mga manloloko, sa mga cheater daw, sigbin. And ang pinaka-recent, ang pinaka-latest na pinag-uusapan at tinatawag na ganito ng mga netizen ay ang vlogger na si Sergey Bin. Ayan. Honestly, hindi ako consumer ng content nila, no? Siya at ng kanyang partner sa internet. Kaya nung nakita ko to, dumaan to sa feed ko pero hindi ko siya masyadong pinansin kasi nga, hindi naman ako target market. Hindi ko sila kilala. Kaya okay, hindi ko siya masyadong pinansin. Pero parang medyo mas may deeper chismis, no, na pinag-uusapan ng mga tao. Lalong-lalo na recently, pinabulaanan kasi nila yung kwento. May mga nakita akong post na parang sinasabi nila, fake news yun. Lalong-lalo na yung nangyari sa kanya na ospital siya. Oh, na ospital siya. Ang loko tuloy sa kanya ng mga tao. Nahuli at nahilo. Gano'n. Dahil na-expose ang kanyang pang-cheat, parang biglang sinugod siya sa ospital, parang ganon. Yun yung accusations ng mga tao. Again, hindi naman natin totoo. Hindi naman natin alam kung totoo nga ba siya or whatever. Pero nag-post kasi sila and sinasabi nila na fake news yun, hindi yun totoo. Naglabas sila ng parang statement to clear si Sergey Bin, to clear his name na tropa lang daw yung nababalitang babae na siyang bago niyang jowa-jowaan. Ang pangalan ng babae na ito, ayon sa ating pagre-research, pagkakalap ng chika, ang pangalan ay si Ira, na sabi niya ay tropa lang daw. At ayun nga, pero kasi may mga picture na lumabas na nakita silang nag-travel together na parang okay, kung hindi kayo, bakit magkasama kayo na para bang hindi kayo magkasama? Yung ganon. I mean, kung wala kayong tinatago and if you guys are seen in public, bakit nyo kailangan maghiwalay ng pagsakay sa eroplano? May ganon na meron daw silang trip to a certain destination na para bang magkasama sila pero parang hindi sila magkasama, hindi sila sabay bumababa ng eroplano, hindi sila sabay nag-check-in sa airport counter, gano'n. Na para bang may tinatago, pinagtatagpi-tagpi ngayon ng mga netizens. Okay. May iba pang nagsasabi na para daw hindi kaya matagal na silang hiwalay. Oh. Baka wala na daw talaga silang relationship. Nagsasama na lang sila sa mga social media contents because malaki yung earnings dun sa vlog, dun sa channel nila, kaya na lang daw silang magkasama. Kasi may isa pang post, may isang mga observation ng mga tao na parang kita daw sa actions ni Ma'am Elma na siyang partner niya sa kanyang mga vlogs, no, na para bang uncomfortable siya at para bang hindi naman mukhang taliwas. Ayan. Mukhang iba yung body language ni Ma'am Elma. Napag-google tuloy ako. Sabi ko, sino ba tong dalawang to? Apparently, they're both educators. No, before they started yung kanilang vlogging career. Now, full-time vloggers na sila. And, based on reactions, based on comments na nakikita natin, no, na nababasa natin, hindi sila naniniwala. Kasi marami na daw gumawa ng ganong technique dati. Yung nahuli, tapos biglang magiging kawawa. Nahuli, tapos biglang sad boy. Ayan. Nahuling nanloloko, tapos biglang
magpapaawa, gano'n. So, wala nang masyadong naniniwala, okay? Hindi naniniwala yung mga tao and, sinasabi pa nila na baka daw nagpa-ospital para ma-divert ang attention at mas maawa to get the sympathy of the people and of the viewers. Sabi pa ng mga netizen, eto pa kaya hindi sila naniniwala is because gasgas na daw yung linyang kaibigan lang. Tropa lang yon, hindi yon totoo. Yan. Yung mga nalilink sa akin, may asawa na po yun, meron po yung ganito, hindi po kaibigan lang po yun. Okay. Eto pa, isa pang sinasabi ng mga tao, parang ano daw, parang katulad daw nung issue kay another vlogger, no? I think this happened few months ago, yung kay Gioong, yung issue na parang wala mga kaibigan-kaibigan lang, tropa-tropa lang yon kahit may ebidensya na, kahit nakikita na ng mga tao na parang teka lang may something. Ganon. Though of course, may mga nagtatanggol naman sa kanila na parang sinasabi na actually hindi naman nila kailangan magpaliwanag kasi sino ba naman daw yung mga tao, no? Sino ba yung mga tao para magpaliwanag pa sila kung ano yon or ano ang totoo. Actually, ito para sa akin lang naman. Kapag public figure ka and you deliberately put yourself out there, katulad na itong mga vloggers na to, no? Yes, totoo naman yun, tama yun. Hindi naman nila kailangan magpaliwanag na for whatever, no? For whatever reason. Totoo naman hindi nila kailangan magpaliwanag. But, at some point, they owe it to their audience, no? Na at least magsabi. And the audience, of course, at least deserve, no? Deserve the truth. Di ko rin alam kung totoo man yung issue na baka hindi naman na daw talaga sila nagsasama na lang sila para gatasan yung kung whatever is yung kinikita nila online. Parang hindi ako agree sa ganun. Kasi parang maglalabas kayo ng content, magkasama kayo, tas hindi naman pala totoo. Worth it ba? Worth it ba yun? Para sa akin lang, no? And feeling ko yung mga nanonood din naman matatalino Kaya tingnan mo, wala masyadong naniniwala. Of course, meron. Pero parang yung mga tao skeptic. Kasi yung mga tao matatalino parang hindi naman kami pinanganak kahapon lang. Makikita naman namin yun. Magtatanong, no? Magtatanong yung mga tao, bakit ganito, bakit ganyan? So, the people deserve at least an explanation. And sana yung explanation ay totoo. Yun. Lalong-lalo na kung kung ganyan yung career mo, nagva-vlog ka, sinishare mo talaga sinishare mo yung buhay mo sa kanila So, at some point, dapat, sabihin mo yung totoo sa mga tao kung whatever it is. Diba? Kasi deserve nilang malaman yun. And like I said, matatalino naman na yung mga nanonood. Kung sakali, if in the event, katulad nun, maghihiwalay, no? Magpa-part ways sila. Maiintindihan naman ng mga tao yun because that really happens. Yung mga taong kasama mo ngayon doesn't always guarantee na kasama mo sila at the end of your life. For the rest of your life. And sometimes really, people part ways because people come and go. Parang ang unfair lang, no? Dun sa part na magkasama pa rin sila para na lang for the content, ganun. Parang parang naglolokohan naman, 'di ba? Kasi ako naniniwala people consume content on the internet galing sa mga ganitong vloggers because they like the authenticity. Hindi parang niloloko niyo na kami kung, 'di ba? Well, again, hindi naman natin alam kung totoo. Doon lang point of view ko lang to doon sa part na pag gumagawa kayo ng content, it's the authenticity that people are looking for. In the age of AI, lahat nako-computer na. Ang hinahanap ng tao, what is authentic? So, pagka for show na lang yung ginagawa nyo, parang niloloko nyo naman yung mga audience pag ganun. Well, pero yeah, going back dun sa issue ni Sir Gavin tsaka ni Ma'am Elma. Ewan ko kung totoong nanloko si Gavin. Like kung totoong nanloko siya
Talaga ba? Tsura? Ano ba? Isang patunay na minsan talaga pag ang tao, yun talaga ugali niya, yun talaga ugali niya. Hindi mo talaga siya mababago. Pero kung ang kung ang anggulo naman ay yun nga, baka hindi na sila. Kasi may ganun kwento, baka hindi na sila. Hindi lang natin alam. So tayo na yung niloloko nila, 'di ba? Hindi na pala si Ma'am Elma yung niloloko nila. Tayo pala pareho, tayo pala. Yung mga tao ang niloloko nila. Ayan, binubuli tuloy siya. Binubuli siya sa sa internet. Daming mga hindi naniniwala. So, ay nako. I understand why people are sometimes really invested sa mga ganitong pinapanood nila. Lalong-lalo na, 'di ba, kapag family, lifestyle, travel and relationships yung yung nakikita doon sa vlog. Na parang ang saya-saya. Patunay din to na dapat hindi kayo masyado naniniwala sa mga nakikita nyo sa internet eh. Pero tawan-tawa ako nung tinatanong ko dito, sabi ko sa digital namin, ano ba itsura ni Sir Gavin? Kasi nga, hindi naman ako consumer nung content nila. Sabi ko talaga, ito ba? Ito na yun. Sorry na. Baka talagang may galit lang talaga ako sa mga taong nanloloko. Lalong-lalo na mga taong in a relationship tas magagawa mong magloko. Regardless kung kahit anong itsura mo, acceptable naman yung itsura mo. Pero kapag ako nalaman ko manloloko ka, cheater ka, matik pangit ang tingin ko sa'yo. Because that's the reality. I mean, wala nang mas papangit pa sa taong nanloko ng kapwa niya. Diba? Para sa akin, automatically, makes you ugly for me. Kasi, lalong-lalo lang pagka gano'n, diba, relationship, wala namang ibang ginawa yung partner mo kundi mahalin ka tapos manluloko ka. Well, of course, yun lang naman yung premise na alam ko. Baka, syempre, baka faulty na rin or baka shaky na rin yung relationship nila or for whatever reason. Pero ako naniniwala ko kahit hindi tama yung ginagawa ng partner mo sa'yo, still, there's no valid reason para magloko ka. Kung nasasaktan ka doon sa relationship at sa tingin mo, you don't deserve that person kasi sinasaktan ka lang din niya, dapat hiwalayan mo muna bago ka maghanap ng bago. Ganun dapat. Kaya ako kapag may naririnig ako na nag-cheat daw si ganito, ganyan, eto na ba yun? Pangit naman ito. Ganun talaga lagi ako kasi wala nang mas papangit pa sa taong manloloko ng kapwa niya. Diba? Tsaka, yun din naman yun eh. Pag kunwari in a relationship ka, tas niloko ka nung jowa mo, anong sasabihin mo sa kanya? Yung pangit na yun, niloko ako? Diba? So, yun lang. For whatever is the current situation of, si Sir Gavin tsaka yung partner niya, sana maayos sila. Kasal ba sila? Hindi ako sure eh. Hindi ko na ginugel yun. Or kung partners ba sila o magjowa lang ba sila, hindi ko alam. Sana maayos. Since lalo na't mukhang madami silang fan base. Yan. Madami silang fan base, mukhang maraming tao ang nanonood ng content nila, natutuwa sa content nila, ganun, 'di ba? Pero yeah. Ako naniniwala pa rin ako going back sa pagiging cheater. Hindi natin dapat tinatangkilik yung mga ganyang klase ng tao. Huwag niyong panoorin yung mga vlog. Pag alam niyong manloloko naman. Ba't niyo bibigyan ng chance? Hindi nila deserve. Galit na galit. Hindi na ako naniniwala doon sa mga give them a second chance. Kasi every day you have that chance. Yung panloloko naman, hindi naman yun nangyari nang hindi mo sinasadya. You were at that time and pinili mong magloko. Diba? May utak ka naman eh. So, hindi siya nangyayari by accident or whatever. May galit sa may galit sa manloloko. Baka sabihin, siguro na-experience niya na. Hindi naman. Pero of course, ayaw lang natin ng ganun. Hindi natin dapat tinotolerate.
Yan, yun ang pinaka-importante. Hindi natin dapat tinotolerate. Ano nako. Baka marami palang pansi, itong si Sir Gavin, babash na naman tayo. Sabihin, ang dami-dami naman sinasabi nito, bla 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 bla. Well, ang sa akin lang. Ano pang ginagawa mo dito, ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Solid yes friend ka talaga. Dahil nandito ka na rin lang, sige na, mag-like at mag-comment ka na. Mag-subscribe ka na rin at i-click ang notification bell. Para mapasali ka sa mga kalokohan namin. Bawal na bawal mag-no dito, ha? Kasi yes to yes!